Yusek, we already hit the 80,000 mark sa confirmed cases po sa COVID-19 sa bansa. Samantalang nung nakaraan linggo po ng Lunes din ay nasa higit na nga po 60,000 cases lang. Ito po ba ay nag-re-raise na ng concern? Lalo pa po itong nakalipas na 4 na araw ay higit 2,000 kaso po ang naitatala natin araw-araw. Yes, ma'am. Ang kailangan lang ho natin laging ipaalala sa mga tao na sa patuloy na pagtaas ng mga kaso dito sa ating bansa, specifically in the National Capital Region, kailangan double ingat tayo. Kailangan lagi pa rin nating sundin yung mga sinasabi natin sa kanila, wearing of mask, physical distancing, palagi ang pag-uugas ng kamay. Kung wala namang gagawin sa labas ng bahay, ay manatili na lamang po sa bahay. So nakikita ho natin ngayon na tumataas siya sa pang-araw-araw o kaya may trends tayo per week. This is because of our increased testing capacity, because we also are testing now asymptomatic individuals. Aside from that, alam po natin na nag-ease tayo ng restriction, so talaga pong expected na medyo tataas po itong ating mga kaso. And of course, there's already community transmission. Opo, Yusek, kasi may lumabas din report na kapag lumampas o umabot po ng 85,000 yung mga kaso, posible daw pong irekomenda o ibalik sa MECQ ang ating quarantine, ang community quarantine dito sa National Capital Region. Yes, ma'am. Lahat po yan pinag-uusapan. No? It's the Interagency Task Force who's going to decide that. Actually, isang linggo na pong nag-aaral ang ating mga eksperto na kasama natin sa Sub-Technical Working Group on Analytics para makita na rin ho talaga kung ano yung nangyayari, analyzing the situation, and anong form of intervention or community quarantine ang dapat para atin pong ma-manage ng mas maayos ito pong sitwasyon natin ngayon. So bukas po ang pag-uusap ng ating Interagency Task Force para tignan po ang ating sitwasyon at makapagbigay ng rekomendasyon sa ating Presidente kung ano dapat po, especially here in the National Capital Region. Opo, Yusek, ngayong araw po ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba sa DOH ay may mga inaasahang maririnig sa Pangulo mamaya sa kanyang ikalimang SONA? Of course, Yusek Rocky, no, we are expecting that the President would mention of our response for COVID. Specifically, yun pong mga kailangan pa natin gawin in the coming days, weeks, and months for COVID-19. As well as yung recommendations din natin for this Bayanihan 2 na law, kung saan naglagay po tayo ng mga patuloy na provision para po yun dun sa mga kailangan nating pagtuunan ng pansin when it comes to budget as well. And then the third, of course, yun pong universal healthcare law. We are expecting that the President would contextualize our response with this framework for universal healthcare that we have. Yusek, ano po yung provision na gusto niyo pong marinig o isinama o nirekomenda para dito sa Bayanihan 2? Unang-una na dyan yung para sa mga healthcare workers natin, Yusek Rocky, kasi alam naman natin na yun pong mga provisions dun sa Bayanihan 1 na law, syempre 3 months lang po yan nagtatagal. So kailangan po masusugan natin yan with another law para po magtuloy-tuloy ang benefits na tatanggapin ng ating healthcare workers sa kanilang everyday na work, and also kapag nagkakasakit po sila para magtuloy-tuloy po iyan. Opo, Yusek, ano po ang masasabi ng Department of Health dito sa nakaraang kontrobersya dito sa Bureau of Corrections kung saan ilang high-profile inmate ang di umano'y nagkaroon ng COVID-19 disease? Ayon na rin po kay Bucor Chief Gerald Bantag na hindi kaya ng kanilang medical facilities doon po sa loob ng New Bilibid Prison Compound na bigyan ng asistihan ang mga nagpositibo sa sakit at tinatanggihan di umano ng ilang ospital ang mga inmates na dinadala doon. Ano po ang magiging tugon niyo dito, Yusek? Meron naman ho tayo, Yusek, no, na parang mga referral systems, especially when it comes to national government agencies. So pinag-uusapan na po yan ngayon, atin pong ihahanap ng referral facilities specifically kasi po ang kanila namang ospital hindi naman po mataas ang antas
or hindi po mataas ang level to manage, especially if it's severe or critical cases of COVID-19. So rightfully talaga, maire-refer dapat ang mga inmates na may ganyang sitwasyon sa isang mataas na antas ng ospital dito sa ating bansa. So inaayos po natin yan para magkaroon ng direct referral facility ang ating Bureau of Corrections para doon na lang po dadalhin ang mga pasyente na severe and critical. But for mild and asymptomatic, nakikipag-usap na rin ang DILG also and also DOH para makapaglagak po sila ng mga facilities or mga areas dyan where they can quarantine inmates or extract them and isolate them from the rest of the inmates inside their facility. Opo, Yusek, 3 months into the Solidarity Trial, kasama po ang World Health Organization at iba pa mga bansa. Ano na po ang latest update dito, Yusek? Yes, ma'am. Yung WHO Solidarity Trial natin, nag-umpisa po tayo sa 4 na gamot. Ngayon po, 2 gamot na lang po ang ating ginagamit dahil yung hydroxychloroquine at saka yung anti-HIV drugs na kasama nung una ay tinanggal na po natin, pinatigil na natin dahil nagbigay na po ng announcement ang WHO na hindi naman po siya nakakatulong para maibsan o mapadali ang paggaling ng ating mga pasyente who are severe and critical. So we are left with 2 drugs, yung interferon po at saka yung remdesivir. Sa ngayon po, inaantay pa rin ho natin yung stocks natin of remdesivir which will be coming from the shipment ng WHO na ipapadala sa atin para maituloy ho natin yung part of that trial. So meron na ho tayong almost 1,000 patients na po nakasama natin ngayon dyan sa WHO Solidarity Trial which is being done in 24 hospitals of the country. So yun naman pong WHO Solidarity Trial for vaccines, nagbigay na po tayo ng letter of intent sa WHO that we are very much willing that we will join in this trial for vaccine. This is a good opportunity for our country so that we will be able to access ito pong mga bakuna na isasama sa trial na yan para po makatulong din tayo para makapagbigay ng ebidensya talaga if the vaccine will be safe and effective and can be used for the population. Okay, bilang Panguli, Yusek, mensahe na lang po at paalala sa ating mga kababayan. Yes, Yusek Rocky, ang paalala lang ho natin sa ating mga kababayan, ngayon pong tumataas ho ang ating mga kaso sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kami po ay nagpapaalala na kapag kayo ay may nararamdaman, alam na ho natin kung ano po yung mga simptomas ng COVID-19, maaari po kayong tumawag at magkonsulta sa aming hotlines 155 or 894-COVID. Meron din ho kami mga web-based telemedicine sites kung ayaw nyo pong pumunta sa facility para ma-minimize din ang exposure na ifa-flash daw dyan sa screen nyo, Yusek Rocky. And then again, we like to call on our healthcare workers to put the I for the bayan. So baka maari naman po na makapag-apply kayo dito sa ating emergency hiring program. Applicants can apply sa hrh.hiring.doh@gmail.com and hrh4covid@gmail.com, or you may call our office number 651-7800 local 4207. And then, of course, the last message would be we recognize the work and sacrifices of our healthcare workers. And because of that, we like to call on the public to be the solution. Let's not overburden our hospitals and add more to the cases. So don't go out of your houses unless necessary. Sanitize constantly, wear a mask, and maintain physical distancing. Mag-ingat po tayo and God bless everybody. Okay, maraming salamat po. DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeres. Stay safe din po, Yusek.